Hello Taurus, ito yung reading mo for the next 7 days. Taurus, Sun, Moon, Rising, Venus signs or cross watchers. Maraming salamat Taurus sa inyong patuloy na pagsubaybay, sa mga like, shares, comments. Basahin nyo na lang guys yung description, no? Para sa mga interesado sa private readings. Meron kang crib, horse, chair empty, vulture, vulture sa Tagalog, buitre, ano? Mountain, tapos club. The club, joke. The club. Na ibang klaseng club to guys, yung ano, pamalo. Oh, may crib dito, baka may baby. Baby ba paparating? Meron bang bagong panganak or mga anak pa lang or baby on the way, like ano, baby in the making. Merong bagong member ng family, kahit naman hindi sanggol yan. Pero more on, ano, pag-give birth or conception. Yan. Kung halimbawa, meron kang something na gustong gawin. Kasi ito, creation na yan, birth or conception. O halimbawa, ano, may idea ka pa lang sa isip mo. Parang ganun na rin yun. Kumbaga, pinaplano mo siyang gawin. You want to make it happen. Yan. Basta something na i-create mo, i-give birth mo. Ayan, kasi hindi lang about child eh. Pwede rin naman talagang sanggol yan literal, pero it could be an enterprise. Sabi ko nga, pwedeng mga bagong ideas na gusto mong gawin, i-implement, simulan, umpisahan. Horse means a short journey. Pwedeng literal na journey na may travel ka, pero pwede rin namang journey is something na pagdadaanan, no? Pero maiksi lang naman daw itong journey na ito. Kaya kung halimbawa maging kung bawat challenge man yan, at least hindi magtatagal. Someone is living your life daw, Taurus. Totoo ba yan? Or about to leave you? Kung hindi pa nangyayari, pwede rin naman. May aalis. Ikaw man, more on ibang tao eh. Hindi man sinabing ikaw kasi someone is living your life. Or pwedeng hindi rin naman tao. Something, sabihin na natin, something or someone living your life. May mag-e-end, may aalis. Yun lang naman yung ibig sabihin yan. Pagtatapos. O baka halimbawa, may mga sakit ng ulo ka. O at least, aalis na yun. Wala na, magtatapos na. O, example ko lang yun, pero pwedeng ibang bagay yan. Pero more on tao. Meron man tao na magdi-disappear na sa buhay mo. Lalayo na, aalis na. O, pwedeng pagtatapos ng relationship yan. Or connection mo, romantic man yan or hindi. O, pwede ba makaranas kayo dito ng mga kalungkutan, depression, anxiety. Yun yung sinasabi ni Vulture. O, kasi kung may umalis sa'yo tapos hindi mo, hindi ka prepared or hindi mo gustong mangyari yun. Pwedeng iba, yun yung pagdadaanan nyo. Or yun na nga, yung short journey pwedeng related din kasi dito sa depression or anxiety na pinagdadaanan mo eh. Or pagdadaanan mo pa lang kung nangyayari pa lang yan. Ayan meron ka pang malaking problem na kakaharapin. Pero huwag ka nga mag-alala kasi may horse. Sabi naman dito, saglit lang naman yan. Hindi ka naman forever dyan.
O baka yun din yung challenge ng iba sa inyo na once na mawala na tong tao na to sa buhay mo or umalis siya, iwan ka, hindi ko alam kung anong paraan niya. Romantic yan, hindi. Pwedeng yun yung pinagdadaanan yung challenge, no? Siguro baka hindi niyo patanggap, dadaan kayo sa sa pagsubok. Dito ito yun yung magiging journey ninyo, no? Yung coping with the loss, the abandonment, kung abandonment man yan, or may nag-end, no? O maaari nga lang magkaroon ka ng depression. Pwedeng yun yung mga pagdadaanan O mapipilitan ka daw dito sa club, mapipersa kang gawin yung bagay na against your will. Ano kaya yan? At sino kaya yan? Magpupush sa'yo para maggawin mo yung hindi mo naman dapat gawin or ayaw mo, labag sa kalooban mo. Two of Pentacles, Six of Wands, Seven of Swords, Two of Wands. Strong energy ng fire signs meron. Fire signs, Aries, Leo, Sagittarius. Pwede rin namang may earth sign na kapareho mo, Taurus, Virgo, Capricorn, tsaka isang air sign, Gemini, Libra, Aquarius, no? Huwag kang mag-alala, no? So, lumilitaw dito, may mga major, no? May major challenge to overcome, pero lumitaw din yung Six of Wands sa ilalim. So, ibig sabihin, magta-triumph ka pa rin despite etong difficulty na kakaharapin mo. You will come out of this situation. Magiging victorious ka pa rin. Yun yung indication ng Six of Wands, no? Kasi ito, success, triumph, recognition, victory, achievement. Para kasing, di ba, kung papansinin mo naman si Six of Wands, so, ang pagbabalik, na may dalang ngiti ng tagumpay. Ganun yung dating niya kung titignan mo siya. Doon sa traditional na depiction niya, mga tao yun. Dito kasi sa deck na to, mga usa-bato. Pero doon sa traditional nga, mga tao yung nag-cheer sa'yo, hooray! Nagbalik ka. Ganun, na ikaw ay naging victorious. Pag uwi mo, meron kang magandang balita or na-survive mo yung pinagdaanan mo, kaya ka nga nakabalik sa doon sa village ninyo. Parang ganun yung dating. Basta magta-triumph ka kahit na may major challenge dito na lumilitaw. Seven of Swords is sneaky or deceptive energy. Baka someone is sneaking, spying on you. Sinusubaybayan ka. Ano pa? Yan parang tignan mo, may pagka-sinister yung dating ng pagmumukha nitong person na to. Baka si air sign yan. Basta, pwedeng may spy, nag-i-sneak sa'yo dito. Someone na merong hindi magandang intention, pwede rin naman. Kasi itong card na to kasi, may kinalaman din siya sa deception. So, yun. Bukod sa nag-i-sneak up on you itong person na to, pwedeng may mga hidden motive siya or hindi magandang intention. Okay, nakikita ko pwedeng may opportunity sa'yo with the Two of Wands or Two of Pens. Ayan, baka pwede kang may option ka, dalawa, Nakikita ko pwedeng may dalawa kang pagpipilian dito.
Siguro kailangan mong kailangan mong mag-multitask kasi meron kang 2 of Wands. So, mapepersa ka talaga eh. Yun yung napipil ko eh. Kailangan kasi magawa mo pareho to. Or mamili ka lang. Ganun lang naman yun eh. Mamili ka. Or pagsabayin mo, gawin mo ng sabay kung kaya mo. Pagbabalanse siya, yan o. Ito rin kasi parang may choice. May choice ka rito eh. Nagde-decide ka yan, pinag-iisipan mo actually. Pinag-iisipan mo, pinagpaplanuhan. Pinag-iisipan mabuti ano yung pipiliin or paano mo gagawin or anong next move mo, ano mga plano mo dyan. So yan yung mga nakikita ko. Tignan natin yung love life mo, dear. Mistakes, understanding. Okay. Meron dito nga amin, Taurus, na nagkamali siya. O at least, 'di ba? Marirealize din naman itong tao na 'to na mali siya. No, pwedeng nung una nagkaroon kayo misunderstanding or na-misunderstood ka niya, pero eventually or sooner or later, marirealize din naman siya, okay, mali pala ako, I'm sorry, parang ganun. O at least in-acknowledge niya yung pagkakamali niya kaysa hindi, di ba? Pwedeng hindi kanya hindi kanya inintindi nung una eh. Pero bandang huli na realize din niya na mali rin siya dun sa ginawa niya or dun sa inaakala niya about you. Mali rin yung intindi niya. Okay. So this person this person admits yung kanyang pagkakamali. At least, no? Yun yung dapat mong malaman from this person. Kasi may sinasabi kasi dito, eventually makikita din niya yung side of the story mo. So, pwedeng nung una siguro, baka sarado yung tenga niya, ayaw niyang tanggapin. Ayaw niyang tanggapin yung rason mo. Pero, eventually, marirealize din naman niya na mali siya. Dun sa iniisip niya or inaakala niya about you. Na meron kang chipmunk and laurel. Success, o diba? You will successfully overcome nga eh. You have the 6 of Wands. So baka meron something sa'yo. Accomplishment, achievement mo na the next 7 days. Sabi ko nga, something na magagawa mo ng tama. Nagkaroon ka man ng aberya, problema. No? Magiging victorious ka pa rin. Success pa rin yung magiging outcome. So, good news. Ayan, no, nakikita ko, may strength card ka rin dito. Ibig sabihin, mapagtatagumpayan mo yan. May sapat ka na lakas. O, ano bang lakas yung meron na yan sa tingin mo? Lakas ng loob. Diba? O, yun eh. Kasi kung wala kang strength, major challenge yung bundok na lumilitaw dito kanina. So, mahihirapan ka. Pero nakita ko, ilang card yung lumitaw sa'yo? 1, 2, 4 yung card dito na indication na masusurvive mo. Okay? Mag-i-emerge ka successfully, victoriously dyan sa sitwasyon na yan. So, yan lang yung mga nakuha ko for now, Taurus. Sana makatulong sa'yo. Take care. Love you. God bless.